8. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Salang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo mga nata-traffic dyan pa uwi mula sa kanilang mga tanggapan, mula sa kanilang trabaho, no? Napaka-traffic. Uuwi ka na ba, Het? Ay, mamaya ka nang umuwi at napaka-traffic ngayon. Diba? Ano, sasabit ka? Ay, naku, napakahirap ngayon. Kahit sumabit ka diba? Ang traffic. Anyway, kumusta po kayo, no? Paalala po sa ating mga kababayan na nagko-commute, no? Mag-CR na po muna. CR break muna bago sumakay. Dahil, ay, naku, paputok ng pantog. Nakakaputok pantog ang traffic ngayon. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin ano ba yung pwedeng ikaso doon sa mga taong bintang ng bintang. Wala namang ebidensya, no? Yan po ang ating tatalakayin. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Sumasagot po ako dyan. Kumukuha po ako ng mga questions dyan. And syempre sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, mga nanunood sa atin dyan, pwede po kayong mag-comment. O kaya naman sa DZRH News Television at DZRH News, pwede po kayong mag-comment dyan. At syempre, pwede rin po kayo sa DZRH Dos Compañeros na Facebook page. Although, I encourage you na doon na lang po kayo sa DZRH News or DZRH News Television. Usapang Legal. Dahil yung dalawa pong yon ang official pages ng DZRH. Ayan. So, bago po tayo magtalakay babasahin ko kasi itong oil price hike or adjustment, no? Pero bago po yan, i-introduce ko muna yung topic. Ano nga ba ang pwedeng ikaso kapag yung isang tao ay bintang ng bintang sa'yo, wala namang ebidensya, di ba? Nakakainis siya nakakagalit, no? Kaya naman, if you have questions, ipadala na po yan, sasagutin po natin tonight. Usapang Legal. Kasi ito pong talakayan na ito ay triggered netong sabi niya, pinagkakalat po na may relasyon kami ng asawa niya. Noon pa po yun. yun ang problema. No? Pero ang sabi niya kasi, noon pa po yun, hindi pa sila magkakilala. Masyado siyang insecure, palibhasa siya po ang mga agaw. Ito naman yung mga paratangan. No? Paano? Ito pagkakalat lang. Paano naman po kung ikaw ay inakusahan pagkatapos nakarating, no? Meron dokumento dito at nakarating ito, say for example, sa prosecutor's office o kaya naman kung hindi man ay nakarating pa sa korte, ano ang pwede niyong gawin? Usapang Legal. Ano yung remedyo sa iyo? Syempre, hindi mo siya sasaktan or hindi mo siya susugurin dahil baka naman ikaw ay madoble-doble, matriple pa ang kaso mo, no? Bibigyan po natin ng available or i-discuss po natin ang available remedy sa inyo para po naman yung legal na remedyo para hindi na naman kayo madoblehan, matriplehan ng kaso. Usapang Legal. Ito pa, meron pang isa, yung anak ko po pinagbintangan ng tulak ng droga. Napakabait naman po ng anak ko hindi po siya nagtutulak. Yan. So ano ba yung pwede niyang gawin, no? At meron pang isa dito, no, na tinaniman ng droga. Kapag ka po ganyan, ano nga ba, no? Meron po kasing isang kaso ang nangyari, yung peking, nagkaso sa kanya, tapos ginamitan siya ng mga peking ay resibo. Yan. Tapos nagsampa ng kaso laban sa kanya at ginamit ito, no? So yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. At ready po akong sumagot ng inyong mga katanungan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube, sa ating DZRH Dos Compañeros Facebook page, DZRH News Television Facebook page, at syempre DZRH News Facebook page. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Paano ba yun? Yan.
Okay, abiso po muna sa mga motorista, kasado po ang pagpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, December 17. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, 80 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina at diesel. Meron din pong dagdag na 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na po ang ikatlong sunod na linggo na tataas ang presyo ng gasolina ngayong Desyembre. Abay, malamang tumaas na naman yung next week. Sana mali ako. Usapang Legal. Nanunood ulit sa atin si Jericho Ferrer. Magandang gabi sa iyo. Akala ko ba pupunta ka dito, no? Inaantay kita eh. Kailan ka ba pupunta dito? Sabi kasi ni Jericho, pupunta daw siya dito sa atin at gusto niya tayo makita ng personal. Pwede naman po. Basta nandito ako, MWF, no? Sa hapon po kayo pupunta para siguradong nandito na ako. Magandang gabi din sa iyo, Renato C., Mami Belen Rivera, Irene Almodovar, si Peter Lynn Sanchez at syempre pa Mike Duran Paligutan Kangayda. Merry Christmas daw and a Happy New Year. Gayon din sa iyo, Miss Mirna de la Cruz, Miss Joy Garimbao, Josephine Garimbao ng Michigan, Tita Ami Miraflor Garcia, Kenneth Arevalo, at syempre Ma'am Grace Recta, Alan Evaristo, Roxanne Costo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Syempre si Violeta Montecalvo, Ma'am Bioli, magandang gabi sa iyo. Usapang Legal. At si Aunt May, si Gael Enriquez ay may sakit, no? Pagaling ka, Gael. Magandang gabi din po sa inyo, Dante Ebardaloza at Ador Cortez, Marcelo M, Enrique Alcantara at yung iba pang mga tagapakinig natin, especially sa iyo, Eds Maglakas. Usapang Legal. Ito po yung mga babasahin ko ng mga messages sa atin, no? Ito yung nag-trigger nga, yung anak niya pinagbintangan ng nagtutulak ng droga. Pagkatapos sabi niya hindi naman po siya nagtutulak at pakiwari ko po ay tinaniman siya. So pakiwari, hindi niya sure, no? Feeling lang niya. Kaya lang kasi alam niyo, kapag ka po sinabing, ay, imposible magawa yan ng anak ko kasi napakabait niya. May mga pagkakataon po talaga po, wala naman po kasing perfectong tao, no? Hindi rin po maari nating sabihin na dahil mabait ay hindi na niya nagawa yon. But of course, ibang usapin kapag ka po talagang tinaniman siya ng ebidensya, no? Dahil depende po kung ano ang itinanim sa kanya, no? Basta hindi po sama ng loob, hindi rin po saging, no? Pero kapag ka po ganito yung tanim, droga, ay ibang usapin. Dahil noon po sa RA 9165, di ba death po ang parusa kapag kaganyan. Bagaman at wala na po tayong death penalty ngayon. So ang mangyayari po dyan, mas mataas, reclusion perpetua, no? Ibig sabihin 20 years on one day hanggang 40 years ang maari pong parusa kapag kapo ganyan. Usapang Legal. Okay, magandang gabi po muna sa inyo, Senator Gringo. Nasan? Ay, pasensya na kayo, hindi ko kayo masasagot ngayon. Mamaya na lang. Okay, at syempre, magandang gabi rin po sa inyo, ano ba ang pangalan nyo? Borso ang sabi niya eh. Magandang gabi. Okay, so see you on December 20th, Jericho Ferrer. Usapang Legal. Ipaghahanda na ba kita ng kape? Magandang gabi din po sa inyo, Tita Mimi Arillo. At announcement lamang po sa mga nakakakilala kay Tita Dr. Cecil Arillo na siya po ay pumanaw na noong Sabado ng tanghali at ang kanya pong mga labi ay available for viewing simula po kahapon pa hanggang bukas, no? Nakahimlay po siya ngayon ang burol po ay sa St. Peter Chapel sa Dr. A. Santos Avenue sa Paranaque. Usapang Legal. Ayan, eto pa po, nagnakaw daw po ako. Wala po kasi siya, kaya hiniram ko na lang. Ibabalik din ko din po naman kapag ako inakaluwag. Ayun ang problema. Magpapaalam kayo para hindi lumabas na nakaw, no? Hindi pwedeng hiram na walang paalam dahil nakaw po yun na matatawag. Kapag ginamitan pa ng force o persa, yun po ay tinatawag na robbery at yun po ay mas mabigat ang parusa. Pero yung kinuha mo lang at may intention ka to gain, no, na wala namang pwersa na ginamit, ito po ay theft na tinatawag. Pero kung halimbawa po, no, merong tawag doon
trust and confidence dahil ikaw pinagkakatiwalaan ka, no? Lalo na yung mga kumbaga ay pinag-iingat ng pondo, no? Pwede yung ganon. Pagkatapos ginamit mo sa kung saan, kapag po ganun, pwedeng pumasok doon sa qualified theft, di ba? Usapang Legal. Okay. Pinagkakalat po, ito na yun, binanggit ko kanina, meron silang relasyon. So, ang tanong ngayon, yung mga pagbibintang na yan, sa ano bang paraan ginawa ang pagbibintang sa iyo? Dahil depende po sa pagbibintang or paraan ng pagbibintang na ito, no, kung paano ipinaabot sa iyo ang pagbibintang, ay maari pong iba. No? Iba-iba ang maging kaso na maaring isampa. Usapang Legal. Maari pong pagbibintang sa'yo ay isinampa ang kaso sa prosecutor's office, no? Nag-file ng complaint, no? Sa prosecutor's office. Maari din naman, no? Other than yung pinagbibintang sa'yo, yung nagbintang sa'yo, meron pang tumistigo, no? Tumistigo, nag-file ng, kumbaga ay execute ng affidavit, no, para sabihin, totoo nga, ganito po ang nakita ko, no, samantalang hindi naman totoo. Ayan, so yun ang mahirap, no? Dahil syempre kakailanganin mo na ng abogado para naman depensahan ka. Hindi po pwedeng ito ay tinided, mabagaman at sasabihin ng iba, di ba, sabi ng iba, hindi naman yun totoo, okay lang yan, hayaan mo na, wag ka nang magpa-stress. Pero nakaka-stress po, no? Hindi pa pwedeng deadmahin na lang. Usapang Legal. Dahil kapag kaganyan, no, humantong na sa dumadaan na sa legal na proseso ng pagbibintang, ay obligado ka na mag-submit ng counter affidavit. Otherwise, kapag hindi ka sumagot, ay maaring mag-resolve ang prosecutor na i-file ng information in court, no? At kapag kaganito, ang susunod niyan, arraignment muna. At pag hindi ka pa sumipot, maari kang ma-issuehan ng warrant of arrest. Posas ka. Usapang Legal. Diba? Complicated. Mahirap kapag pinagbintang. Ginawan-gawan ka na ng hindi magandang kwento. Naaresto ka pa. Diba? Kaya hindi pwedeng dinidedma. Paano naman kung chinismis ka lang? Ibang usapin kapag ka-chismis, no? Chismis, salitaan, sinabi sa kaopisina mo, sinabi sa kaibigan mo, sinabi sa kapitbahayan mo, oral, no? Maari po itong oral defamation, pero kapag ka po ito ay, say, for example, doon sa group chat ninyo at marami na nakakita, o kaya ipinost sa kanyang wall, maari pong pumasok doon sa cyber libel na tinatawag. Usapang Legal. Paano kapag tanim ebidensya, no? Para sa droga, ibang tanim ebidensya. Meron bang pananagutan kapag kaganito, no? Para lang ikaw ay makasuhan, no? Say for example, merong nawawalang item, kunyari, palalabasin na ninakaw, inilagay sa iyo yung item na nawawala, kunyari, no? Para ikaw ay incriminate, no? Ibang usapan yan, di ba? Usapang Legal. Okay, magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera, gayon din sa iyo, Miss Irene Almodovar, at yung iba pang mga nanunood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre pa, itong si Miss Karen O yung nag-message pa, ngayon ko lang nabasa. Okay, magandang gabi din sa iyo. Ito mga nasa DZRH News, Gael Enriquez Ria Soto, gayon din sa iyo, Jerry Sumagaysay, at ito sa iyo, Sandy Empeño Edkiban Eclarinal Murata. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, Henry Dolohan at Jerry Sumagaysay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, padala nyo na yung questions nyo. No? Ako po ay ginaganahan pa. Ma'am Grace Recta, Tubal Bacal Corrales, Kenneth Arevalo, Mirna de la Cruz, at maraming iba pa. Mag-commercial muna tayo sa ating pong pagbabalik. Sasagutin na natin ang inyong mga questions. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Po natin yung mga bintang na wala namang
ebidensya or nagpaparatang sa'yo, mabuti sana kung kaunting chismis lang, pwede mong palagpasin. Paano kung dumating sa korte or dumating sa prosecutor's office na lang muna? Kasi kapag kapo ganyan, syempre, no, kahit hindi totoo, mababagabag ka pa rin kasi may mga pagkakataon, na natitwist, no, ang batas or natitwist ang hustisya, no? In essence, hindi talaga justice because hindi naman totoo pero nahatulang guilty. Kasi marami nga po, no, meron pong mga pagkakataon na nahahatulan na guilty beyond reasonable doubt pero hindi naman pala talaga totoo, no ba? 'Di ba? Usapang Nangyayari po 'yan sa totoong buhay, no? Hindi lang ito basta joke lang, kaya kapag kapo tayo ay nakatanggap ng subpoena o nakatanggap tayo ng summons, no? Make sure na hindi po natin dinidedma. Dahil kapag kapo ganyan, mas matinding problema ang maari nating kaharapin. Again, kapag kapo chinichismis kayo, no, pinagbibintangan ka na gumawa ng krimen, for example, hindi pa naman po ito nakakarating sa prosecutor's office o kaya naman ay chismis pa lang, no? Iniintriga ka pa lang, no? At merong imputation ng krimen o vice or defect, ibig sabihin malicious imputation, no? Ano ba sa Tagalog yung malicious? Malisyosong malisyosong pagbibintang sa inyo na wala naman kayong kinalaman, meron pong tinatawag na libel, cyber libel, meron din pong tinatawag na oral defamation. Ibang usapan po yung yung slander by deed. Usually ito yung dinorty finger kayo o kaya naman ay dinuro-duro kayo o kaya ay kung yung mga ganong by action po na nakakasakit ng damdamin. Yun po yung oral yun po yung tinatawag na slander, no? Slander by deed. Bagaman at may pagkakataon po na yung halimbawa dirty finger or kung related to that, may sexual undertone, maari pong pumasok doon sa paglabag sa Safe Spaces Act na iba rin po ang parusa ng batas. Usapang Legal. Magandang gabi din sa iyo, Jay Recreo Hornales. Magandang gabi sa iyo. At Marcelo M. Sabi niya, just asking, what are the valid reasons for oral defamation case? Anong ibig sabihin? Valid reasons? Yung siniraan ka, no? Ito naman ay salitaan. Yun po ay oral defamation, no? Sinabihan ka ng, magnanakaw ka, o ikaw ay prostitute, o kung ano man ang mga paratang sa iyo, yun po ay oral defamation, salitaan, no? Pero ito po ay dapat meron pong ibang nakarinig, ibang naka-witness sa ginawa na ito sa'yo. Kasi kung kayong dalawa lang, no, maari po ito ay hindi doon sa oral defamation dahil hindi naman nasiraan ang puri mo. Dahil kayong dalawa lang nag-uusap. Maari po itong pumasok doon sa tinatawag nating unjust vexation, nakakaiyamot, nakakainis. No? Doon lang po yun papasok. In which case, mas mababa po yung parusa. Usapang Legal. Amon Biton, magandang gabi sa iyo. At syempre yung kapatid ni Tito Cecil Arilio, nakalimutan ko yung pangalan niyo, sir. Yung taga Samar, magandang gabi po sa inyo. Kapitbahay ito ni Sir Fermin Hani, magandang gabi po sa inyo. At syempre yung mga nanunood, nakikinig sa atin dyan sa General Santos City. At nakikiramay po tayo, former staff namin, isang magaling na technician namin, si Aaron, no? Pumanaw na siya, I don't know when, pero nakikiramay po kami sa pamilya ni Aaron. Isang magaling na technician namin yan sa Love Radio dyan. Usapang Legal. Attorney, paano naman yung nagtanim ng ebidensya? Yan, dakuan po natin yung pagtatanim ng ebidensya. Buti sana, kung tinanim lang, sama ng loob o kaya ay saging, no? Dahil siyempre, gano'n ba katagal bago magmunga ang saging kapag itinanim? Kasi, di ba, kung ganyan lang ang itatanim o anumang halaman, walang problema. In fact, no, maganda nga yan. Pero kung tinaniman ka ng ebidensya, kapag ka po droga ang itinanim sa'yo and na-incriminate ka or nakasuhan ka, no? Yan po ay ibang usapan, no? Dahil sa atin pong RA 9165 meron pong criminal liability para sa planting of evidence, no? Any person na mapatunayang nagkasala ng planting of any dangerous drugs or controlled precursor or essential chemical, regardless kung ano yung quantity nito, no?
ang sabi doon sa bago pa po itong matanggal itong death penalty, death penalty. Pero ngayon, syempre, yung pinakatmataas na parusa ay reclusion perpetua. Usapang Legal! Kaya para sa iyo, Josephine, Arlene at Beth, puro mga kaso ng tanim droga ito yung message po sa atin. Josephine, I hope you're watching tonight. And Arlene, gayon din sa iyo, Miss Beth, kasi ito pong si Arlene ay message na ito sa Dos Compañeros dati. Gayon din sa iyo, Beth, message ito sa akin ng Josephine. So ito po yung pwede ninyong i-pursue, no? Laban po doon sa nagtanim ng ebidensya sa kaanak ninyo. Magkakaiba pong sitwasyon, pero in essence, iisa lang dahil pagtatanim ng ebidensya. No? Pwede po ninyong i-pursue yung kaso na ito laban sa mga pulis na nagtanim ng droga sa inyong kaanak. Usapang Hindi Legal! ko matandaan kung si Josephine o si Arlene yung taga dyan sa Bulacan, na nabiktima ng, sabi niya, nabiktima ng tanim droga. No? Di ba ang lungkot, ang saklap? Kasi a few weeks ago, may nahawakan din po kasi akong ganito tanim droga, no? First time ever ko nakahandle kasi hindi po ako nakahandle ng drugs cases, Pero first time ko nakahandle ng drugs, no? Although nakalaya na po siya at siya po ay naabsuelto. Pero syempre, imagine, bata kasi ito college student, no? Imagine kung ikaw yung magulang, or imagine kung ikaw mismo yung tinaniman ng droga, wala kang kamalay-malay. Or imagine, for example, in July or August this year, 'di ba? Natatandaan niyo 'yun, yung Grab driver, ay nabanggit ko na, yung driver ng delivery, no? 'Di ba, na-capture pa sa video na yung pulis ay may inilaglag, no? Na-capture sa video, inilaglag yung sachet ng droga. Pagkatapos sinabi na, sa kanya yan. Usapang Legal! If I am not mistaken, yun ay sa Dueñas, Iloilo. No, tama ba? Tama yata yung napanood ko ito sa balita, no? Tinaniman siya ng droga ng pulis. No, at nakita sa video na hawak mismo noong pulis yung droga. Pagkatapos nalaglag, no, hindi na-shoot doon sa lagayan nung driver, no, nung rider. Tapos pinulot niya sa lupa. Pagkatapos sinabi niya, sa'yo ito, 'di ba? Yan, no? Pwede po ninyong i-pursue. Magbuti na lang at na-capture. I just don't know kung ano na po ang status ng kaso na ito. Usapang Legal! Maari po bang maging witness ang mga nakakita sa pagtatanim ng ebidensya? Oo naman, no? Malaking bagay na merong nakakita sa pagtatanim, no, ng ebidensya, no? Kaya nga po yung salaysay nitong mga nakakita na ito dapat po ay panumpaan nila, no? Malaking bagay po yung testimonya ng mga witnesses. Usapang Legal! Uy, Ginoong Wilson Aldea Jr., kumusta ka na? Medyo matagal kang nawala, Kumusta na si Daddy Wilson Aldea Sr. dyan sa San Antonio, Zambales? May question, paano po, attorney, kung tinaniman ka, pero pag drug test, nag-positive ka, pero tanim po talaga yung nangyari? Posible naman yun, May mga taong nagpa-positive, user lang talaga, no? Pero hindi naman siya nagtutulak, no? May mga ganun talagang pagkakataon. Posible kasi na nag-positive ka sa drug test, pero at that time, no, na nahuli ka, no, or at that time na nagkaroon ng apprehension, ay hindi naman talaga totoo dahil tinaniman ka lang just to incriminate you. Posible po yun. Usapang Legal! Okay. Bakit daw hyper ako? Oo nga pagka ako'y nakakakape, naka-hyper po ako lalo na pag medyo matamis ang naiinom ko. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Ren Cabanlit, at syempre pa kay Tina Poblete. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! Okay, yung tanim, ito, paulit-ulit yung tanim droga Sabi niya, ayan, pareho ng kwento. Tanim droga, bakit common ito? Of course, hindi lahat ng pagkakataon na totoo yung tanim droga. Yung iba ginagawa na lang na, kunyari, depensa, bagaman at hindi totoo. Pero meron din pong mga totoo na talagang nagtatanim ng droga, no? So, pwede po ninyong i-pursue, gamitin yung Section 29 ng ating 9165. Okay. Ngayon, meron pong isang kaso dito, yung tungkol doon sa
meron pong pagpa-file ng criminal complaint laban sa ibang mga empleyado, no, ng isang kumpanya. Ang nangyari naman dito, doon sa kasong ito yung Menandro Sosmeña versus Bonafé, Escobar, Gomez, and Hector Pangilinan. Ito ay 2020 case. Yun pong petitioner ay nagsampa ng kaso laban doon sa mga ilang mga empleyado, no, against the employees doon sa City Prosecutor's Office ng Pasay. Ang sabi, ito daw mga kinasuhan nito, sina Bonafé, Escobar, Gomez, and Pangilinan, ay sila daw po ay nagkuntsaba para iputulin, no, itong mga wire sa kanyang negosyo dahil para daw sirain yung kanyang negosyo. Ito yung mga empleyado po niya. Turns out, itong si Sosmeña, meron po siyang isang foreigner na business partner. But nagkaroon sila ng hindi magandang samahan. Tapos ay meron silang empleyado na sabi, sige nga, ano mo nga yan, i-surveillance mo nga yan kasi parang niloloko ako ng business partner ko no? So ang nangyari, na-discover na nagkaroon ng surveillance sa kanya, pagkatapos ang sabi doon base doon sa kwento o sa kaso na isinampa na nakarating sa Korte Suprema, ginawan-gawan niya ng kaso, no? Itong mga empleyadong ito. And kaya naman ito ay napersa na mag-resign or magbitiw sa trabaho. Ang sinasabi, pinutol yung cables dito sa aking negosyo, no? Hindi naman po nangyari, no? At napatunayan ito na nakita yung mga wire, wala naman pong diferensya. Usapang Legal! Inakusahan din niya itong mga empleyado na ito na tumakas at nagdala tinangay ang cash at ibang mga materyales. Bagaman at hindi naman kalakihan yung value na sinasabi, pero hindi rin naman po ito totoo. At eventually, na-dismiss po yung kaso, no? Ngayon, dahil nga po feeling aggrieved, itong mga empleyado na ito ay nag-file ng civil complaint para sa malicious prosecution at ang sabi niya, dahil sa ginawa ninyo, grabe yung suffering namin, napagastos pa kami, nasira ang aming reputasyon at syempre kami grabe yung stress, nag-suffer kami ng mental anguish, mental torture at saka public ridicule, napahiya kami. Ayan. At sabi niya, akong nagtatrabaho nung nakatanggap ako ng subpoena, doon pa sa workplace ko, di nasira ang aking reputasyon, no? So matindi yung kanilang naranasan dahil sa gawa-gawang kaso na ito. Usapang Legal! At dahil nga dito, nagsampa sila ng kaso for damages. By the way, yun pong malicious prosecution, there is no such a crime, no? Wala pong krimen na ang title ay malicious prosecution. Yung malicious prosecution po ay civil case lamang para manghingi ng danyos perwisyo laban doon sa nagkakaso ng merong hindi magandang intensyon, no? Parang gusto lang asarin ka, pahirapan ka, bagaman at wala naman talagang ebidensya laban sa iyo at wala talaga, no? Hindi kagaya nito, wala namang talagang nangyaring ganon, no? Ginawa-gawa lang pala itong mga kaso na isinampa sa kanila, kaya naman binalikan nila ito. Usapang Legal! Sabi po ng Korte Suprema, sabi po ng Korte, guilty nga, no, ng malicious prosecution or nagkasala nga ng malicious prosecution ito yung ginawa nitong itong nagsampa ng kaso, and therefore, no, nag-award po ng danyos perwisyo at attorney's fees yung korte pabor doon sa mga empleyado na ginawan-gawan, no, ng kaso na hindi naman po totoo. Usapang Legal! Ayan, so yun, pwede pong mag-pursue ng civil case, no, for damages kapag po merong mga gawa-gawang mga kaso laban sa inyo. Usapang Legal! Uy, nagkasakit pala ang ang daddy ni Wilson Aldea Jr., si Wilson Aldea Sr. Pagaling po kayo, sir. At para makapag-celebrate ng
Christmas ng matiwasay. Magandang gabi din sa iyo, Odette Oxales. At syempre pa yung iba pang mga nanonood sa atin. Ray Mendoza, thank you very much for watching. Usapang Legal! Ito. Attorney, paano po yung intriga sa opisina? Kasama ba dyan? Yung mga intriga sa opisina, no? Hindi maiwasan yan. Kahit naman sa magkakaibigan o kahit sa barangay o kahit sa gobyerno, yung mga intriga, no? Kapag ka po ganyan, may tinatawag po tayong intriguing against honor, no? Kung saan yung chinichismis ka. Usually, ang mga intriguing against honor, hindi alam yung original na source ng intriga. No? Pagkatapos, halimbawa, ako, inintriga ko si chinismis, may kunento akong chismis kay Jeric Barreto, yung pogi-pogi naming technician dito. So si Jeric Barreto, hindi naman confirmed, chinismis kay Josa Cruzat, yung ichinismis ko sa kanya, yun po ay intriguing against honor. Ito po ay may parusa din sa ilalim ng batas na kulong, no, mula isang araw hanggang 30 araw, one day up to 30 days, at o kaya ay fine of 20,000 pesos or both, no, kulong at multa, no, depende po sa discretion ng korte. Pero kung talagang blatant, no, agarapalan ang ginagawa, most probably kulong at multa ang ipapataw ng korte. Bagaman at hanggang 30 days lamang po ito, no, imagine, no, yung lalabas na record, meron ka ng criminal record. Usapang Legal! Ayan. Tinatanong niya yung moral turpitude. May question dito about moral turpitude. Yung moral turpitude po, meron po kasi dalawang classification ng mga krimen, no? Ito ay yung mala inse and mala prohibita. Medyo masyado ng legal, technical, no? Pero yung inherently wrong, yun po yung mala inse, no? So ibig sabihin talagang mali talaga siya. Yung malum prohibitum or mala prohibita, yung mga naging illegal lang dahil ipinagbabawal ng batas. Pero normally, yung pong mala inse, although not in all cases, ito po yung mga involving moral turpitude. Yung anumang kilos na gawain ng masama, nakasuklam-suklam talaga. For example, rape case, yung mga ganyan. So, yun po ay moral cases involving moral turpitude. Questionable ang inyong moralidad. Usapang Legal! Okay, magtatanong lang po na bypass po ang anak ko at kinasuhan siya ng 511. Ano po ba yun? Pwede po ba makapagpiyansa? Kasi yun, ayan. 511, ang 5 po ay tulak, pagtutulak ng droga. Yung 11 ay possession ng illegal drugs. Yung pagtutulak po ng droga, hindi po yan bailable. Yun pong 11 na possession, yun po ay pwedeng mag-bail. Kaya lang kung bail, kung 5 at saka 11 ang kaso, useless po na mag-file kayo ng piyansa because meron pa rin po siyang kulong. Bawal po ang bail doon sa pagtutulak ng droga. Ayan. So, yun. Medyo mabigat. Wala pong bail dyan sa isa, doon sa tulak. Ang bail lang po ay doon sa possession. Usapang Legal! May tanong din siya tungkol sa amin laya. Yung amin laya po, plea bargain. Yung plea bargain po is that you plea for a lesser offense. So, say for example, sa krimen ng rape, pwede, mahirap na mag-plea bargain, hindi kayo papayagan ng korte doon, ng judge, no? Halimbawa, sa robbery, pwede pong mag-plea bargain. Aamin sa mas mababang offense which is theft, no? In which case, mas mababa po yung parusa, pero sentensyado na agad kayo. Kulong na kagad. Wala nang depensa pa. Usapang Legal! Ayun, meron pong mga amin laya, plea bargain, tinatawag. For example, yung possession na maliit lang na below 5 grams, no? Pwede po yan doon sa mag-plea bargain to a lesser offense which is, yung paraphernalia. Pwede po yun, pinapayagan po yun ng batas sa mas mababang offense. Usapang Legal!
Anyway, may questions pa po ba kayo? Pwede po kayong magpadala sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at syempre pa sa DZRH Dos Compañeras at DZRH News Television, DZRH News bilang comment at babasahin ko po yan sa ating pong pagbabalik. Ang oras po natin, 7:15. Kayo'y nakikiligal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco. Magandang gabi po muna sa iyo, Evitz Escueta. Ganyan sa iyo, Hil Ocampo sa Tiaong, Quezon. Traffic na ba sa Tiaong? Na magandang gabi din sa iyo, James Romel. Diyan sa nanonood sa atin dyan sa DZRH News Television Baguio North and Central Luzon Digital Free TV. Magandang gabi. Anthony Abranica at Adnard Flores. Sabi niya, oy, thank you very much. Sabi niya, ko pa lang po kayo nakita pero halos gabi-gabi nakikinig ako sa inyo at magdamag ang DZRH sa amin sa radyo. Thank you very much. Ganyan din sa iyo, Delia ba ang pangalan mo? Loquin. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Grace Recta. At syempre pa si magandang gabi din sa iyo, Eduardo Narvaez. Marami pang ibang mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank you very much po for watching. At syempre, pwede po ninyong i-share ang ating ating talakayan para mas marami pa pong matuto. Lalong-lalo na yung pagdating doon sa mga tanim droga. Di ba? Usong-uso yan ngayon, no? Ever since, no? May mga ganyan na pong mga kaso. Ito, kagaya ng question ni Cheryl, no? SH, no? Cheryl. Attorney, contemplated po ba dyan yung kaso na wala namang basihan? O syempre, no? Kapag po ganito mga kaso na wala. By the way, hindi po sa lahat ng kaso na natatalo, no? Yung nagsampa ng kaso ay hindi ibig sabihin o automatic na magkaroon sila ng liability or hindi ibig sabihin na kapag ganito nagsampa kayo ng kaso, mananalo na kagad kayo, ma-award kayo ng danyos perwisyo. Ang kailangan pong maaari lamang pong mapatawan ng damages o hinga ng damages yung taong nagsampa ng kaso kung halimbawa siya ay prompted by a sinister design to vex and humiliate. Ibig sabihin talagang meron siyang masamang intensyon na asarin ka, ipahiya ka, guluhin ang buhay mo sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Kasi naalala ko, no, meron akong hinawakan na mga teachers ko ito ng grade school. Ilang patong-patong na kaso ang sinampa sa kanila. In fact, nahirapan pa silang mag-retire pero eventually, no, meron po kasing tinatawag na karma. Naniniwala din talaga ako doon, no? Eventually, no, yung minalas po, yung mga nagsampa ng kaso sa kanila, pati pamilya, nasali, no? Pero itong mga teachers, no, mga napawalang sala naman po sila. Ayan. Usapang Legal! Kaya yung mga teachers dyan sa Buena Vista, Marinduque, love na love ako ng maraming mga teachers dyan, eh. Magandang gabi po sa inyo, mga teachers sa Buena Vista, Marinduque, and of course, sa mga taga Malibago, lalong-lalo na yung mga kamag-anak ko dyan, mga pamilya Nabos, Cruzado, at magandang gabi din po sa mga taga Buac, Marinduque, mga Nepomuceno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Okay. So yung pong again, kapag po yung pagsasampa ng kaso ay prompted by a sinister design, no, para kayo ay asarin, bagamat alam niya na wala itong katotohanan, maaring naiinggit sa iyo, insecure sa iyo, gusto kang galitin, no? Gusto kang sirain ang reputasyon mo kapag po ganyan, no? Nagsampa ng kaso knowing na itong mga charges na ito ay groundless at hindi totoo, para lang kapritsyo lang para sirain ang pangalan mo, ay kumbaga harasin ka. Ayun po yung pwedeng pag-ugatan, no, ng pag-award ng damages. That is of course kapag po kayo ay kailangan mo na magsampa ng kaso. Yun. So again, no, yun pong tinatawag na malicious prosecution. Wala po talagang terminolohiya ito doon sa ating revised penal code, no? Walang title, walang pangalan ng krimen doon sa ating revised penal code. Diyan po ay makikita doon sa Ombudsman Act of 1989, no? Yun po yung malicious prosecution. Pero yung tao ay actuated by malice at sinasampahan niya ng kaso isang government official. Yun po yun. Pero para po sa mga pribadong individual, kung yun pong
sinasabi po kasi doon sa Article 19 ng Civil Code na every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. So kung hindi ka in good faith sa pagsasampa ng kaso dahil gusto mong asarin, gusto mong inisin, insecure ka, naiinggit ka, no? Gusto mong perwisyohin ang buhay ng may buhay, yun po yung pag-uugatan ng Daños Perwisyo. Usapang Legal! Nasaan ka, Magdalena Martin at saka Janet ko? Ay, nandito pala si Magdalena Martin, dyan sa Tondo. Nasaan ba si Miss Roxanne Costa? Magandang gabi po sa inyo. I hope you're watching tonight. At syempre, itong si Ma'am Charo Abraham, Ma'am Grace Recta, magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyo. Usapang Legal! Loy Shock, nakikinig sa atin dyan sa Luxor, Bacoor, Cavite. Kasama si Master at si Vice Reden. Bisor ba ang tawag doon? Magandang gabi sa inyo. Ayan. So, yung wrongful at intentional, no, assault on your dignity, yun po ay pwedeng pag-ugatan ng kaso at paghingan ng daños perwisyo. Ito naman. Attorney, paano naman yung lagi akong sinasabihang mayabang? Palagpasin nyo na yan, no? Pagka mga ganyan, hayaan mo na. Parang nagsasabing mayabang ako, bakit ba? Basta kaya nyo naman panindigan yung yabang nyo, go ahead. Usapang Legal! Masyadong dinidibdib yung kada hindi magandang sinabi sa inyo, no? May mga pagkakataon na kailangan po ninyong palagpasin na lang at wag na tayong magpa-apekto. No? Kaya mga ganyan, palagpasin na lang natin. Baka nai-insecure lang sa inyo. Hayaan nyo na. May mga nakarating na rin po sa Korte Suprema ng ganyan. If I'm not mistaken, kaso ito sa Marinduque. Hindi ko na lang matandaan kung ano yun. Sinasabihan siyang mayabang. Sabi ng Korte Suprema, hayaan nyo na. Wala. Hindi ito maaaring tawaging hindi ito maaaring oral defamation, hindi rin pala pwedeng libel, pero no, try niyo yung pwede po ninyong itry yung unjust vexation. Pero pag-aaksen mo pa ba naman ng panahon yung ganyan, no? Napaka-hassle kasi kung magsasampa ka ng kaso, kung pwede mo namang palagpasin na lang dahil syempre mas mabuti pa rin yung mamuhay ng payapa at tahimik. Usapang Legal! Listener po ninyo dito sa Tondo, ang asawa ko po tinaniman ng droga, mabait po ang asawa ko, tama po ba yun? Syempre mali yung pagtatanim ng droga. Ang dapat na concern ninyo ay ano yung pwede ninyong gawin, no? 'Di ba? Kasi tama o mali yan, ang importante po kapag ka po nasa ganyan na at kaso na, I would assume tanim droga yan, naaresto na, no? Paghandaan nyo po yung depensa ninyo. You start, no, doon sa paghahanap po ng abogado na hahawak ng kaso ninyo. Kasi kapag ka po kaso na, hindi po pwedeng ipagwalang bahala. Attorney, good evening po. May tanong po ako about sa straight, naku, hanggang ngayon, madilim pa rin ang, hindi ko, pasensya na kayo dito sa amin. Henry Jacinto, tinatago? Dexter Max Roca Baluwen. Hindi ko pa masyado naintindihan. I-message nyo po ako, no? At tatry ko pong sagutin po. Usapang Legal! Attorney, kapag ka po ba ginawan ka ng kaso, dead man na lang Attorney, kapag ka gawan ka ng kaso, dead man na lang para hindi ma-stress, lalabas din naman ang totoo kapag ka ganito. Kaya lang kasi, kung kaso na po, hindi po ninyo pwedeng ipagwalang bahala. Kung yan ay chismis-chismis lang, na, na pwedeng palagpasin, pwede nyong palagpasin. Pero kung kaso na, wag pong didedmahin. Ang importante, mag-counter affidavit agad kayo. Dahil, no, kapag ka po, lumagpas na yan doon sa prosecutor's office, i-final ang information in court, mas mahirap na. Kaya doon pa lang sa unang baitang, no, ng pagsasampa ng kaso sa inyo, ng reklamo sa inyo, dapat sagutin nyo na. Kapag ka po meron ng mga kaso-kaso, hindi po dapat dinidedma, bagaman at sasabihin natin, hindi yan totoo. Take note, may mga pagkakataon po na may mga pagmamaniobra. Usapang Legal! Attorney, pwede pa po bang makakuha ng NBI clearance kahit naka-plea bargain? Of course, no? Kapag ka po ganyan, nag-plea bargain kayo, ibig pong sabihin, inamin na po ninyo yung kaso, ibig sabihin guilty na kayo, yun nga lang sa mas mababang krimen. Mas mababa
yung parusa, yung kulong na ipapataw sa inyo. Pero tapos na po ang kaso. Sintensya na po yan. Usapang Legal. Okay, hi po ma'am. Tanong ko lang po, nasangkot po sa kaso ang asawa ko. Nakakulong na po siya ng mahigit 1 year. Naka-6 na reset na po ang hearing kasi hindi po nag-attend ang arresting officer. Yung arresting officer, ano po bang kaso nyo? Ano pang kaso ng asawa nyo? Kapag ka po naka-6 na hearing na, no? Lagpas ng 1 taon na nakakulong, tapos laging nare-reset dahil hindi dumadat kasi yung pong mga arresting officers, sila po yung mga testigo, no, laban sa inyong asawa. Kapag ka po ganyan, no, meron pong tinatawag na yung provisional dismissal. Ano bang ibig sabihin ng provisional dismissal? Pansamantalang i-dismiss yung kaso, no. Makipag-coordinate po kayo sa abogado ninyo. Tapos kung halimbawa po ay lagpas 6 na taon yung posibleng parusa doon sa kaso ninyo, sa loob po ng 2 taon, maliban na lamang kung buhayin ito, no? After po ng 2 taon, no, maliban na lang kung buhayan, ay permanent na po yung dismissal. Kapag ka po less than 6 years yung maximum na penalty doon sa kaso ng asawa ninyo, sa loob po pagkatapos po ng 1 taon, yung provisional dismissal ay nagiging permanent. Usapang Legal. Yun naman pong dismissal na yun, pagkatapos ng halimbawa 1 year or 2 years na provisional dismissal, malamang yan pong record ninyo ay nasa NBI pa, o yung record ng mister ninyo nasa NBI pa, maaari po ninyong ipa-expunge yun. Pero kukunin po ninyo yung dokumento mula doon sa korte na nagsasabi na, final na ito, dismissed ang kaso for failure to prosecute. Ayan. Attorney, heto lang sa akin, dapat may katibayan talaga, pero binibintangan ako na maganda. Aba, ay sapat ang ebidensya. Aba, ibang level ka. Usapang Legal. Magandang gabi sa'yo. Sabi ni Gael, ako nga sinabihan marami raw pera, kaya sagot ko, magdilang anghel ka. Magandang gabi sa'yo, Angelina Palikbar at Magdalena Martin. Ang bilis ng oras po, naubos na po ang ating oras sa ating programa. Magsama-sama po ulit tayo on Wednesday, no? Pwede po kayo mag-request ng topic, no? At sasagutin po natin yung mga questions po ninyo. Usapang Legal. Attorney, biktima po ako ng ganitong pangyayari. Hindi lamang nag-akusa ng duro at namasok pa sa compound sa harap ng bahay tapos nagsisigaw. Pag ganyan, pwede po ninyo ipabarangay, no? Doon po ninyo, pagkatapos ng kung hindi po, pwede kayo magsampa ng kaso. Usapang Legal. Okay, nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto. Magsama-sama po ulit tayo Wednesday, ha? Yung pong mga nagpa-party, ingat po kayo sa pag-uwi. Huwag pong iinom pagkatapos magdadrive. Kung iinom kayo, mag-overnight na lang po kayo doon sa party place, no? Para safe po kayo. O kaya iba po ang pagmanehohin ninyo, O kung halimbawa po naman, medyo wag po masyado sa mga matatamis. Iwas din sa masyadong matataba, no? Dahil maraming sakit ang dulot ng masyadong, sabi nga nila, cholesterol or fats, no? So, hinay-hinay lang. Meron pa pong bukas, no? Usapang Legal. Nakasama niyo po ang Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tabayan ng pasusunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. At para po sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Yung questions po, ipadala niyo po sa akin, Attorney Rina Seco na page. Sasagot po ako dyan kapag may pagkakataon. Usapang Sumainyo ang mga dagdag hatid ng Panyera ng